Ayan, good morning po at salamat sa Panginoon. Panibago pong araw. Thank God, it's Saturday. At bukas po ay araw naman ng pagsamba at bibigay pa po sa ating Diyos na buhay. Isang maikling devotion po ang aking pong bibigyan pansin natin yung 1 Corinthians 3, verse 1 to 9. At ito po yung pag-aaral po na nating kita na kung saan po ay yung pong church sa Corinto, bagamat may mga siguro 4 to 5 years na sila, pero nandun pa rin po yung kanila po immaturity, especially po pagdating po sa leadership o sa tinatawag na pagsunod po at pagkilala po, no, sa paglilingkod po nila sa Diyos. At mapansin po natin dito na binanggit ni Pablo na bagamat nais niyang kausapin ng taga-Corinto na kumbaga pakainin na ng karne, pero ang way pa rin ng pakikipag-usap niya sa kanila ay pang baby Christian pa rin po. Pero kung tingnan po, hindi naman masama maging baby sapagkat lahat naman po tayo ay nagsimula po sa pagiging baby. In physical, nagkaroon tayo ng pinanganak po tayo ating ina, tayo pinagsimula sa baby at talagang gatas po ang pinipid po sa atin hanggang sa tayo po ay gumulang, hanggang sa masali na po noon mga kakainin. Ganon din po spiritually, mga baby Christian po. Kaya lang ang sistema po sa Corinto, bagamat sila po ay mga mayroon ng edad sa pananampalataya, pero still baby Christian pa rin ang kanila po kakayanan. Ano pa pong ibig sabihin dito? May katanungan ho kasi na kung saan ang isa bang Kristiyano na active na sa church, sometimes kung they blessed by the Holy Spirit, eh meron pa rin pa kaya sa buhay niya na siya po ay immature pa rin, namumuhay pa rin sa laman. Ang sagot po ay yes, meron pa rin hong ganon. At wala po sa pagtanda o edad po, no, na tayo po ay didepende sa maturity. Kundi dapat po tingnan natin yung ating puso. Paano ho tayong magkaroon po ng pagpapasako po sa Diyos and teachable spirit. Importante po iyon at makita natin kasi dito na sila po ay nagkakaroon division. Sinasabi nila, ako kay Pablo, ako kay Peter, ako kay Apollos. Pero ang banggit po ni Pablo, sino ba si Apollos? Sino si Pablo? Sino si Peter? Sila po ay mga tao lamang na mayroon pong kahinaan. At sila po ay naghahayag lamang, kumbaga nagpa-plant lamang po sila, nagtatanim sila ng plant, nagtatanim sila. Pero ang nagdidilig po niyan, ang nagpapasikat po sa araw at lago po ng halamang na tinanim po nila ay ang Panginoon sa Kristo at o banal na Espiritu. So dito pinapakita ni Pablo na pagka ang ating kaisipan ay sa ganong punto ng attitude po natin ay ganoon, katulad po ng attitude po ng Corinto sa binabanggit po sa mga talata, malabas po na immature pa rin tayo. Bagamat binabanggit na tao na po tayo sa paglilingkod, at tayo po ay active naman sa church, leader na po tayo, o di kaya po talaga sumasamba na po tayo, bless na po tayo sa pagsamba. Pero kung halimbawa po na ganun pa rin attitude po natin, we'll still living as a baby. So dapat po tingnan po natin ang ating buhay. Una, magkaroon po tayo ng submission sa Lord, sa liderato, o naman meron po tayong church na kanabibilangan. Doon po tayo dapat na magkaroon submission. Pangalawa, magkaroon po tayo ng teachable spirit, yung tinuturo, natututo po tayo. Pangatlo po, magkaroon po tayo ng tinatawag na pagbubuli-buli sa salita po ng Diyos, na siya nagbibigay kalaguan po sa atin. At karunungan po ang ating hilingin, wag po yung kakayanan at kaalaman lamang. Bagamat bahagi po yan, kaalaman, kakayanan, pero dapat po karunungan po rin po ng ating Diyos ang dapat po na gawin. May mga pagkakataon po talaga na nararanasan po ng churches
Hindi lamang po doon sa panahon po nila Pablo, kahit po ngayon, marami po mga churches po na naghihiwalay o nadi-divide, nahati dahil po doon sa mga tinatawag po na inaakala po ng ilan na sila po ay nasa tama. Inaakala po nila na tama yung kanila pong mga pananaw. Ang nakakalungkot po doon, sometimes po, bagamat hindi nila matanggap, mayroong mga pagkataon na mayroong pong rebellious spirit pa rin po ang pumapasok po sa iglesia. Kaya nga, nabanggit ko nakakaraan, wala pong perfectong church, wala pong perfectong pastor, wala rin pong perfectong pamunuan. At the same time din, wala pong perfectong miyembro. Lahat po tayo ay naglilingkod po sa Diyos na may mga kahinaan. Ang maganda lamang ay kung tayo po ay naglilingkod at tayo po ay nagpapasakop at meron po tayong teachable spirit na dapat magkaroon tayo, natuturuan po tayo, handa po tayong magpatuwid, handa po tayong humingi ng mga payo, handa po tayong matuto, ay mentor, ayun maganda po yun. Kasi may mga pagkakataon na kung minsan po ay lumalabas na po ang tayo po doon sa sistema. Bagamat mayroon mga pagkataon ho na maayos naman, kaya lang yung sistema pa rin po o yung uri po ng estilo ng iglesia na dapat po nating tayo pasakop. Kasi kung titinan po natin, tayo po nag-aaral. Pag pumasok po tayo sa school, hindi po pwedeng hindi dihis po yung ating po mga natutunan. Sa elementary, kung halimbawa po tayo po pasaway, tayo po kakausapin po ng teacher po natin hanggang sa tayo po patawagin natin mga magulang. At hindi rin po pwede na, halimbawa, meron kang teacher ngayon, tapos ayaw mo sa teacher, hindi ka papasok. Kasi una-una po, yun na po ang nilagay sa iyo ng teacher. Pero ang nangyayari, ayaw mo siyang maging guro, maging teacher. Siyempre, lilipat ka ng ibang, sabi mo sa iyong magulang. Kaya nga lang, dapat natin matutunan na hindi ho tayo pumipili, no, ng kung sino man po ang uugnay sa buhay natin. Ang Diyos po ang pumipili. Kaya nga tayo po, hindi natin pinili si Kristo. Si Kristo po ang pumili po sa atin. No? Wala tayong kakayanan na pumili. Kahit po yung ating mga magulang, na masinilang po tayo, no? Yun ay magulang mo. Hindi mo rin yung pinili. Di ba nakalagay mo siya, sinasabi nila, kung pipiliin lang ang maghulang, pipili ka. Hindi po, kasi nung tayo isilang, yun ang mga magulang natin, yan na sila. So, ibig na sabihin, bagamat din ng may mga pagkakataon, may kainaan ng mga magulang din, kuminsan, pero dapat po, tayo sinilang para magpasakop po sa ating mga magulang. Dahil sila po ang talagang biniyayaan ng Diyos na tayo ay magmula po sa kanila. So, the same thing din po sa ating pong paglilingkod, ganun din po. Hindi mo pwedeng piliin kung sino mang gusto mong maging leader. Tulad po na kay sa Corinto, kay Pablo, kay Apollos, kay Peter. Kundi yun po ang naibigay. Kahit naman po sa school, sa mga college po ngayon, hindi mo pwedeng piliin ang subject na gusto mo, tapos ang professor na bibigay sa iyo ng university or ng college school, yun. So wala ko tayong karapatan pumili dahil tayo pumasok lamang sa institusyon na iyon. Kaya mas maganda tingnan po natin mabuti ito. Na tayo ay magpasakop. Ang isang dahilan po ito, kaya po tayo binibigyan, dinadaan sa ganung bagay. Kasi tulad po ng mga estudyante, kapag tayo ay nagpasakop po sa school, nagkaroon tayo ng teachable spirit, paglabas po natin ng school, matututunan po natin lahat ng mga bagay na yan. Magiging maganda po ang ating pong kakalabasan. Kaya po, tinihunan nyo, marami mga estudyante at naging nag-aral. Tapos sila po ay nagpasakop po sa school. And then afterwards po ay nakagraduate.
at naging maganda po ang kanilang buhay. Pangalawa, magiging leader ka rin, magiging professional ka rin, at kakaharapin mo rin ang gano'ng mga sitwasyon, makikita mo na tama yung gano'ng kalagayan at alam mo na yung mga sitwasyon na ganoon. So, salamat sa Panginoon na tayo bilang mga anak ng Diyos. Bagamat tayo po ay may mga kahinaan, may mga ganong bagay, pero ipagpasakop natin sa ating Diyos. Kasi at the end of the day, gagamitin tayo ng Diyos eh. Halimbawa po, kung ang tayo po ay gagamitin ng Diyos, tapos yung attitude po natin ay immature, lalabas at lalabas po pagdating po, hindi ko tayo magagamit ng maayos po ng Diyos na buhay. So dito, patuloy lang po tayong maglingkod sa Diyos, magpasakop, submission po, teachable spirit. Dahil yun po, kung baga sa military, tinitraining po tayo ng Diyos. At pagdating ko na makatapos pa sa training, ay makikita natin na tayo po ay talagang sapat at makukuha natin yung magandang pagkaturuan ng as a military, disiplinary, disiplinado po tayo sabihin, disiplinado. Ayan, the word disiplinado. Magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, and especially po sa ating bansa na makikita po ang kausayan at kakaisan po ng bansa sa tulong po ng mga ginagamit po ng bansa po. So, ganoon din po tayo sa church po natin, kung tayo po ay naturuan, nagpasako, ilalabas po na magiging maganda kang leader at magkakaroon ka ng tawag dito na masasakupan. Kaya nga sa kalagay sa Bible, good steward, na pamahalaan mo ang ganitong uri ng pinamamalaan mo, palalakihin pa ng Diyos yung inyong masasakupan. Salamat at patuloy po tayo magbigay kapurihan sa ating Diyos na buhay.